yung ating YTX, Yamaha YTX 125. Given na isa sa downside nito is nag-overflow ang carburetor. Ngayon yung carburetor nito napalinis ko na, napa-adjust ko na ang floater. So okay naman na sana siya, kaya lang may mga times talaga na nag-overflow pa rin. So siguro talagang sa carburetor nga na yun, sabi nung iba, change daw nung floater valve. Pero hindi ko pa nasubukan yun. And ang ginagawa ko na lang, ino-on at saka ino-off ko na lang yun sa fuel cap niya, yung nasa may ilalim ng tangke, yung parang pinaka-faucet. So yun. Aside from that, ito may naisip akong remedy, at saka ganun din siguro yung ginagawa ng karamihan. Yung kung matatandaan nyo yung vacuum floater valve, vacuum fuel cap ng ng Mio 125. Yun. At saka yung iba pang mga motor na walang fuel faucet. So ito, may nabili ako online. Ayan siya. So ito, parang sa Wave 125 yata to. However, pwede pa rin naman. So ito yung gagamitin natin. Ayan. So ganito yung itsura niya. Ito. So yan ang itsura. Ayan. Yan siya. So ang pag-i-install pala nito is kailangan din na yung motor natin, pagka sa ibang motor nyo gagamitin aside dito sa YTX, kasi itong YTX meron siyang yung sa airflow o yung humihigop ng hangin sa kanyang manifold. So doon natin siya i-connect. Sa mga ibang motor na gusto magkabit ng ganito, make sure lang din na meron nga siyang para sa hangin ng manifold. So eto siya. Ang pag-i-install nito, ganito. Ito yun doon sa hangin, o yun doon sa may manifold, yung kung saan humihigop ng hangin. Kasi gaya nga ng sabi ko, vacuum type to, so kailangan talaga ng hangin para mag-function siya. Yung hangin na yun, yun yung nagpapa on and off or nag-engage disengage nito. So ayun, and then itong connection na to ang manggagaling sa tangke, and then going here papunta sa carburetor, sa ating carburetor. Kung medyo nag-aalangan kayo, para ma-test ninyo, ganito siya. Pagka hinipan mo dito, walang lalabas sa hangin, mahihirapan ka, wala pulos lumalabas kahit saan. Tapos, ewan ko kung paano nyo gagawin. Kung dito naman, higop. Pagka hinigop mo, yun yung mag-o-open yun. Kasi nga, merong tagahigop na hangin manggagaling sa manifold. Or else, pag hinipan mo to at tinakpan mo yan, linaro-laro mong gano'n, may hangin na naglalaro. Pagka ganyan mo yan, meron siyang hangin. Pero pagka dito ka sa taas umihip, wala, barado lahat. So, ibig sabihin, naka-close. So, ayun. Ano mga kailangan natin para makapag-install nito? Unang-una, itong T-connector ng hangin. Ayan. Actually, ito, nabibili ito sa mga automotive shop. Ewan ko lang sa mga motorcycle parts kung may mga ganito. Pero ito sa automotive shop to nabibili. Nataon na kahapon, bumili ako, wala. Ang meron sa kanila, Y. Kaya alanganin ako kung Y connector, kasi dun sa connection ng ating
tupido, magiging tukod dun sa may manifold. Dahil dito, from manifold, dudugtong dito yung isang hangin na yung talagang nakasaksak sa manifold. Then, ito yung papunta na sa ating vacuum fuel cap. So, ayun. Buti na lang pala kahapon nung wala ako mabili sa automotive shop. Dumaan ako dun sa kaibigan ko, mekaniko ng mga sasakyan. Nagtanong ako, nagbaka sakali lang. Ayun, meron siya naibigay sa akin. So, eto. So, nakatipid tayo sa T-connector. So, ito, number 1 na kailangan natin to ha. T-connector. And then, mga hose. Yung hose natin, dalawang klase. Isang maliit, para dito. Kasi, kung yung isang gagamitin na, so isang maliit at saka isang malaki. Ito yung sa fuel line. Ayun, dinadaluyan ng gasolina. Kung ito lang kasi bibilin natin, kung ito lang kasi bibilin natin, tingnan nyo, maluwag siya. Otherwise, i-click-clip mo siya. Pero ako, ayoko pa rin mas gusto ko pa rin yung fit talaga. Kaya, di na baling medyo gumastos. Bumili ako nito, which is 20 pesos. And then, itong mas maliit, mas mahal, 30 pesos per foot. So, naka 50 pesos din ako. Sa ano na to? Sa motor shop ko na nabili. And then, aside from that, ayan, yung mga nakikita nyo, itong mga to, mga cable ties. Kasi, instead na clips, kung may mabibili kayong clips para dito sa mga dulo-dulo nitong mga pagkakabitan ng hose, mas maganda. Pero since walang clip, pwede ng cable tie. So ito, cable tie ang gagamitin ko. So ayun, yan yung mga kakailanganin natin para ma-install natin. So eto, for now, hanggang dito muna to. And then may part 2 tong video na to na para naman dun sa installation. So sana panoorin nyo rin.